Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ka down with evidence. Ako, may mga nagsilabasan ngayon ba mga kalye survey kung sino ba ang mas may magandang nagawa sa gobyerno. Kung sinong presidente. Ito ay kinumpara nila ba PBBM at si Pangulong Duterte. Nag-survey sila sa mga masang Pilipino, mga Class E, kagaya natin, at may mga rason din sila kung bakit nila mas pinili itong Pangulong ito. Naku mga kabibig, masyasya ka talaga. Well, sabi nila, ang aga pa naman kabibig para mag-compare sa nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara kay Pangulong Duterte. Pero alam mo naman ang tao, di ba? Marunong magmasid, marunong mag-observe, marunong magbigay ng kailang opinion. Disclaimer lang, opinion lang po ito ng mga tao. Hindi po natin hawak ang kailang mga opinion. Kung meron po kayong opinion, sa inyo po iyan. Pwede nyo naman i-comment below kung ano ang iyong naobserbahan sa ilang taon na ba naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos? 2 years something? Malapit na ba mag 2 years? Or malapit na mag 3 years? So, at that time, maobserbahan na talaga natin kung ano yung diferensya kina Pangulong Bongbong Marcos at ni Pangulong Duterte. Gusto nyo malaman ang mga videos? O ito nga, nakalap ko lang ito nga. Watch this video. At sa 1.5 years ngayon ni PBBM, sa opinion nyo lang, compare natin, sa palagay nyo sino mas magaling mamuno? Para po sa akin, based po sa nakikita ko din as a student po, siguro nung term po ni former President Duterte, parang mas may progresibong naganap, may talagang masasabi nating parang medyo gumanda kahit papaano, kahit na dumaan tayo sa pandemyang tinatawag natin. Then sa panahon naman ni PBBM, masasabi ko na tulad ng sabi rin ng kapatid niya na sa 31 million na bumoto sa kanya, syempre pag nasabi natin kapag Marcos, syempre nandyan yung kabuhayan, agrikultura, pero sa tingin ko bilang estudyante, parang hindi gaanong natupad ni PBBM. Although may ilang mga platform na talagang parang nasunod, pero may pagkakataon din na parang kulang o hinahanap-hanap natin yung pag-usbong ng agrikultura natin saka ng ekonomiya. Salamat sa magandang sagot. Thank you. Duterte. Duterte. Oo. Bakit po si Duterte? Kasi si Duterte nababawasan yung mga yung kriminal eh. Ngayon kasi ang natingin ko ngayon si Bongbong di masyado natutukan yung krimen. Kasi dito lang sa Kabuko marami krimen eh. Kapatid nung kapatid na inirip ng kapatid. O yung bata na nirip ng marami ngayon krimen dito sa na hindi na Ang dalawa, Duterte. Duterte. Bakit si Duterte? Para sa akin, marami siyang nagawa eh. Yun lang. Thank you, sir. Kayo, sir, sino? Lahat dito, Duterte. Ayan, thank you. Yung kasi, yung iba nagsasabi kasi sila hindi nila naranasan sa kalsada. Puro lang sila ngaw-ngaw. Kami kasi, dito kami nabubuhay. Kalsada. Kalsada ang amin. Lahat ng iskinita, pinasok na namin eh. Makikita mo dati. Nung wala pa si Duterte, napakagulo ng mga iskinita. Nung siyang naupo, tahimik. Wala kang makikita yung sabihin na natin, realidad na may mga nakatambay na kung ano yung nakikita mo na illegal, makikita mo. Nung si Duterte, wala ka na makikita malinis. Kasi alam nila kung gaano kaigpit si Duterte, kung ano mangyayari. Kasi kami, sanay na kami kalsada, kaya alam na natin ano nangyayari. Ngayon, unti-unti na naman bumabalik. Totoo lang. Kasi kami, kalsada na kami, dito namuti na yung mga biguti ko. 5 taon ako sa kalsada. At saka, dito yung pandemic pa lang doon, nakikita nyo sa kalsada na kayo, nakikita nyo at saka sa transportasyon kasi ako eh. Kaya alam ko lahat ng nangyayari.
Baka sir, araw-araw talaga yung ganun. Iba-ibang tao na sa lumuha namin kaya at kahit pa paano. Lahat ng iskinita, pinasok na namin. Kaya alam na namin yung mga nangyayari. Okay, salamat sa opinion sir. So kung ikaw sir, tatanungin sir, Tatay Digong or BBM? Tatay Digong. Ayun. Okay, salamat sir. Okay, salamat sir. Ingat kayo sa biyahe niyo sir ha. Ito si sir habang wala siyang ginagawa. Idol, good morning. Ayan. Matanong lang namin idol, no, kayo survey lang kami. Kung ikaw yung matanong, kanino kay PBBM at kay Tatay Digong yung nakita mong the best na namuno sa loob ng 2 taon? Kay Duterte. Bakit sir? Kasi, ano po, halata naman po parang damang mo yung anak. Kung anong ginagawa niya para anak Pilipinas. Kay PBBM naman po, parang wala naman po. Kung sakali, meron ka ba mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Mas pagbutihin pa niya po. So yun na nga mga kabibig ang mga opinion ng ating mga netizen. Hindi lang yung mga matured people na nagbigay ng kanilang opinion, pati din mga mga kabataan ngayon kung ano ang kailan na obserbahan between Pangulong Bongbong Marcos at Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Marami din ako narinig na buti pa daw noong panahon ni Rod Duterte, parang payapang-payapa daw ang mga lugar na kung saan ngayon ay medyo may nagsilabasan na nakatakot-takot ang mga pagmumukha. Pagmumukha kung saan sinasabi nilang ito very high na talaga. Ito nakakatakot daw lumabas ngayon. Tapos tumaas daw ang krimen. Ay talaga ba? Huwag naman natin i-discredit yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Opo mga kabibig, marami siyang nagawa katulad ng mga pledges sa iba't ibang bansa. For example, if meron silang mga invitation or mga organization or mga meeting and workshop, meeting sa ASEAN or meeting or invited siya sa ibang bansa, ay talagang he make sure na meron siyang makuhang pledges. Alam ko kabibig, pledges lang yan. Kailan ba yan pupunta ang mga pledges dito? Palagi nag-party, palagi hindi nga pumunta sa Mindanao. Pumunta po si Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao. Nagbigay po siya ng tulong, nagbigay po ng donasyon ng ating gobyerno. Take note, hindi pera ni Pangulong Bongbong Marcos, yun ang pera ng taong bayan. Tax natin. So, we're helping each other naman. Kaso kabibig, lumala yung issue na yan Duterte and Marcos dahil kay Pangulong Duterte. Kasi sabi niya, bangag daw si Pangulong Bongbong Marcos. Sino bang hindi magagalit dyan? Parang hindi niya tinulungan ni Duterte si Marcos para gumanda ang Pilipinas. Tapos na po ang termino ni Pangulong Duterte. Kung ano po ang nagawa niya, nagawa na niya. Ang gusto kasi natin ipagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagawa ni Pangulong Duterte. Pero iba't ibang Pangulo, iba't ibang atake kung paano niya palaguin ang ekonomiya at solusyonan ang problema ng ating bansa. Just wait and see. After termino ni Pangulong Bongbong Marcos, baka meron siyang mga gagawin pang masashock na lang tayo, na ganito na pala ang Pilipinas, progresibo na pala, yung mga ganon. So, wag masyadong wag masyadong tense ngayon. Yan lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye!